Muling bumalik sa flashback si Hajime, kung saan kasama si Reiko ay tinulungan ang isang matanda sa pagkukumpuni ng mga kasangkapan. Habang pabalik, dito na biglang natamba ang Ginoo na kababakasan ng pagkahilo, at sa pagsususpecha ni Reiko na na-heat stroke ito ay agad na dinala sa sariling apartamento. Pagkarating doon ay medyo nag-alangan si Hajime na pumasok dahil hindi naman kasintahan ng senior, pero dahil sa sobrang init ay pumasok pa din. Nagmasid-masid ito at naramdaman ang aliwalas sa silid bago pumunta sa lababo para maghilamos ng mukha. Pagkatapos nito ay kumuha ng maiinom para ma-rehydrate, saka umupo sa kama ni Reiko at nagmasid-masid. Tiningnan nito ang senior na nagpapausok hanggang sa tanungin siya ukol sa masasabi sa Kowloon, ibinahagi kung gaano ka saya sa lugar at ang tila nararamdamang nostalgia dito. Naalala ang mga sinabi nito sa nostalgia na kawangis ng pag-ibig. Tinanong ni Hajime ang senior para sa mas malalim na paliwanag. Sinabi ni Reiko na ang nostalgia ay isang kakaibang pakiramdam, ito ay ang pagkapamilyar sa isang bagay na hindi mo pa naranasan, at ang tila kagustuhan na pagyamanin iyon ay ang siyang rason kung bakit ito kawangis ng pag-ibig. Balik sa kasalukuyan, matapos makapag-ayos ni Reiko ay nagtungo na sa opisina kung saan nakarinig ng pagtawag mula kay Hajime, ngunit laking gulat ng kasama pala nito ang baklang doktor ng Hebinuma. Agad itong binati ng boss, habang nagkakaamuyan ng romantiko at romansa sa malansa, na diretso sa puntong sinabi na gustong magtayo ng bagong klinika sa Kowloon. Kasunod nito, formal na nag-usap ang bawat panig, at habang naghahanap ng lokasyon ay todo padyak si Hajime dahil sa delikadesa ni bakla. Habang naghahanap si Reiko, napansin ng Ginoo ang mga titig dito ni bakla sabay ng sus na mga komento, nagresulta para kumprontahin na nito ito dahil sa inis. Sa kabila nito, ayaw patinag si bakla sa mga sus na komento kaya pinagbantaan na ito ni Hajime na puputulan, pero naligwak matapos patamaan ng doktor ng special DD spray. Mula dito ay nagdesisyon umalis ang bakla, nang biglang hawakan si Reiko at magpatama ng halik kung saan makikita natin na ahas pala ang dila, bamulong na dapat siya ang piliin bago kumalas. Nagpupuyos sa galit si Hajime, habang ikinagulat ng assistant ang paghalik ng bakla dahil kilala ito sa pagiging germaphobe, subalit ayon naman dito na nilulunok ng ahas ang anumang gustuhin, saka nakatanggap ng tawag mula sa isang may pangalang Yulong. Samantala, gulat much pa din si Reiko, habang si Hajime ay pinipigilan ng boss sa kagustuhang kalbuhin sana ang walang hiya. Matapos ang trabaho ay pumunta ang mga ito sa isang shop, agad kinuha ni Reiko ang isang malaking fish tank, pero dahil mabigat ay nag-offer si Hajime na ihatid ito para siya na ang magdala. Nang makarating sa apartment, nakaramdam ng pagkapamilyar si Hajime, habang ginawa ni Reiko ang ginawa ng Reiko noon, sunod na pansin ng Ginoo na naroon pa din ang toothpaste. Ang pagkakaiba lang ay wala ng baso sa ref kaya kumuha ito ng pakwan, sa pagmamasid ay nakitang ganun pa din ang silid gaya dati liban sa laruan sa isang sulok. Sunod itong lumabas para magpausok, habang ang isip ay nasa sandali kung saan nagpausok dito ang Reiko na senior nang unang beses pumunta. Ibinahagi ni Reiko na nakahanap na ng kliyente sa libreng silid sa Seisyong Tower, samantala tinanong ito ni Hajime sa pangalan ng isda. Sinabi nitong success kaya pangit na pangit ang bida natin na agad umalis, iniwan ang Reiko na nagnanais na muli siyang bumisita. Kinabukasan, nakita ni Hajime ang isang sunflower sa desk at nilingon si Reiko. Sinabi nitong tanda iyon ng pagpapasalamat sa tulong kahapon, habang kahit walang interes ay nagtanong ang Ginoo kung paano ito alagaan para di mamatay. Sunod na dumating si Xiaohei, ngayon ay nais naman nitong magpatulong sa paghahanap ng apartment para sa mga koleksyon, at nang makita ang Mirasol ay nonchalant sinabi na sayo lang ako nakatingin ang ibig sabihin nito sa language of flowers. Nanigas si Reiko dahil hindi alam na ganoon pala, at agad na dinakat ang cutie bago pa magkakiligan ng mali sa oras. Sunod dumating ang mga ito sa ikapitong apartment, ngunit kahit sa tingin ni Reiko na ayos naman ang silid ay nanatiling walang interes ang paslit. Nagmungkahi ang dalaga na sa ibang lungsod maghanap, pero giniit ni Xiaohei na hindi kailanman naging opsyon ang pag-alis sa Kowloon. Sunod nakatanggap ng tawag si Reiko kay Hajime, sinabing nakahanap na ng apartment kaya nais pumunta ang mga ito, at pagkarating doon ay dumipensa ang dalaga na binisita na ito, pero di sinama sa list dahil pangit ang design. Sa di inaasahan, nagustuhan ito ni Xiaohei dahil sa kabila ng maliit na espasyo ay maraming closet, sa kasunod nagtungo sa rooftop para kilatisin ang view.
Asar talo si Reiko, samantala sinabi ni Hajime na kung pasok sa gusto ng kliyente ang apartamento ay baliwala kahit pangit ang disenyo. Muling napukaw ang atensyon ng mga ito sa kalangitan, na naputol lamang matapos tawagin ni Xiaohei para ipakita ang magandang tanawin sa ibaba. Sa kalagitnaan ng pagtitig sa hardin ng Mirasol, muling naalala ni Reiko ang salitang katumbas ng sunflower sa language of flowers, at napapaisip kung kaninong mata ang gustong makita ni Hajime. Kinabukasan, habang bumibili sa palengke ay nahulog nito ang barya na kinuha ng isang maskman, nag-flex ito ng tricks bago iyon ibigay at basta lang umalis. Sa gabing iyon, kumalat ang isang balita sa pahayagan na nagsasabing si Miyuki ay hindi tunay na anak ng presidente ng kumpanya, anak lang ito ng kumuha sa kumpanya matapos masangkot ang tunay na tagapagmana sa isang aksidente. Samantala, kakatapos pa lang yata ng DD sessions nito sa maskman kaya walang paki sa balita. Ang maskman sa kabilang banda ay suspense, dahil binanggit nito ang pagkakapareho ni Reiko sa orihinal at maging ang pag-quit ni Gwen kamakailan. Tumindig si bakla at saka tumawag sa pinagutusan na imbestigahan si Reiko, ongoing pa din ito, sunod tinanggal ang suot para mag-flex ng ahas na tato. Kinabukasan, nag-ikot si Hajime sa Kowloon para magtanong ukol kay Gwen, nagmungkahi si Tatang na bisitahin mismo ang apartment nito, ngunit sa bawat attempt ay bigo dahil ang mga daan ay napupunta sa dead end. Ang kalsada papunta doon ay naglaho, na tila may ginagawang kalukuhan ang may-ari ng generic Terra. Sa ibang dako, nagpapausok si Reiko habang tinitingnan ang hardin ng Mirasol nang biglang magpakita ang maskman. Nagulat ito sa epic reveal, dahil matapos tanggalin nito ang mask ay nakitang si Gwen pala ng Goldfish Tea House. Naiiba lang ang ayos nito pero match na match pa din ang pormahan, habang nagugulat din ito kung paano nakilala ni Reiko. Nagtanong ang dalaga kung nakikilala siya nito, kinumpirma nito at maging ang pagkakaibigan kay Hajime, nang biglang pasundan ng pahayag na alam ding peke ang Reiko sa harapan. Ang tunay na Reiko ay matagal nang patay, at kahit pa halos kawangis nito ang tunay ay hindi hihigit sa isang peke na nabubuhay lang sa katawan ng orihinal. Bago umalis, sinabi nitong iparating kay Hajime na bibisitahin ito sa lalong madaling panahon, saka iniwan ang dalaga na nagulantang. Habang pabalik sa opisina, napapaisip si Reiko na kung di siya ang babae sa larawan, ay ibig sabihin lang na ang buhay at nakaraan na ito ay pag-aari ng ibang tao. Sa loob, nakita nito si Hajime na natutulog at sa tabi ay nalanta na ang bulaklak, kinuha nito ito para itapon kaya nakarinig ng ayaw kita mula kay Hajime, ngunit sinabing alam na iyon sabay binasura ang bulaklak. Kinagabihan, kakikitaan na ng pagka-stress ang dalaga, naiisip na kung replika lang siya. Ang pagmamahal kay Hajime at ang pinagsamahan nila sa kasaysayan ay hindi niya pag-aari kundi sa orihinal na Reiko. Nagpatuloy ang pag-aalala nito maging sa trabaho pagkat laging sablay ang pagtapon sa basura, at kahit nagmungkahi ang concern na Ginoo na isuot ang salamin ay tumanggi. Sa halip ay nagtanong ito kung ang Reiko sa litrato ang naaalala ni Hajime, hindi ito direktang sumagot pero nais iparating na hindi nakikilala ng dalaga ang sarili. Inamin ni Reiko, wala siyang alaala sa pagtira sa Kowloon, kung kailan nagtrabaho, at lahat ng meron ay parang hiniram lang sa isang tao. Ganon pa man, may ilang bagay na siguradong kanya gaya sa goldfish, ang pagkagusto sa lemon chicken, at ang paraan mismo ng pag-ibig sa kanya. Sa kabila nito, sinabi ni Hajime na ang pagmamahal na iyon ay ilusyon lang, ngunit bumuelta ulit ang dalaga at sinabing lahat ng nararamdaman ay totoo, kung gaano ka gustong mabihag ng mga bisig nito at kung gaano hinahangad ang pagkilala. Sinubukang ipaliwanag pa ng dalaga ng mas malalim, subalit dahil husto na ang kung anumang nadarama ay nanikip ang dibdib at nawalan ng malay. Muling bumalik sa nakaraan, nagsasaya sina Hajime at past original Reiko para sa welcome party ng Ginoo sa trabaho. Dito na ibinahagi ni Hajime ang nalalapit na pag-demolish sa Kowloon, subalit ayon sa senior na nangyari na ito dati noong 1940, at ang nakatayo ngayon ay ang second Kowloon na iligal na tinayo ng mga tao noon, dahil umano siguro sa nostalgia sa dating lugar. Habang papauwi, pagewang-gewang na ang lasing na Reiko kaya todo alala dito si Hajime na baka matamba. Sa kabila nito, nakuha pang humingi ng bilog ng lasing pero syempre no deal, nang biglang lumaylay ang strap nito na puminsala sa aswang. Todo lingon ito para iwasan ang pagkagutom, ngunit nadali ang depensa matapos biglang mag-boss mode si Reiko para ipatama ang matamis na pag-atake.
Paralisado ang romantiko natin, pero syempre hindi papayag maisahan, kaya ayun at bumawi na nga ng mas matamis at mas malalim na pagsisid sa kaligayahan. Balik sa kasalukuyan, panic mode si Reiko nang biglang mapagtanto na nasa apartment pala ni Hajime, na halatang nagbantay sa kanya buong gabi. Pagkagising, agad pinaliwanag nito ang nangyari sa rooftop kahapon sa kabinuksan ng tanong ukol sa tunay na Reiko, na nang marinig ng dalaga ay kinabahan sabay ng boses na sinasabing pigilan ang Ginoo, kaya sa huli ay nagdesisyong huwag pakinggan. Dahil dito, tumayo na si Hajime para pumasok at pinayuhan ito na umuwi na para magpahinga, pero napansin na nawawala ang susi sa apartment. Binigay dito ni Hajime ang isang duplicate, nagdulot ng pagtataka kung bakit meron ito noon, subalit mas piniling wag na lang magtanong dahil konektado iyon sa orihinal na Reiko. Samantala, nag-ikot-ikot ang bakla kasama si Gwen sa kakaibang pormahan na tila undercover sa lungsod. Binalaan ni Gwen si Miyuki na wag gumala ng mag-isa sa Kowloon, dahil baka makita ang pekeng Gwen at magdidi party kasama ito. Tumisi si Akla at nagtataka kung magugustuhan din ng pekeng Gwen, pagkat ang pekeng Reiko ay nahulog kay Hajime. Pumunta ang mga ito sa pinagtatrabahuhan ng pekeng Gwen at dumaan sa likod para mag-imbestiga. Nagtataka ang original Gwen na nawala na ang cat house at tila ba nabago ng husto ang Kowloon. Habang nag-iikot, kinuha nito ang eye drop gawang Hebinuma, na kahit 3 taon na nilabas ang produkto ay binibenta sa Kowloon na parang bagong release. Hindi nagulat ang bakla, sinabing madalas nakakaranas ang lugar ng problema sa logistics kaya hindi na bago ang eksenang ito. Hindi kumbinsido si Gwen, sunod pinagbalita na ang nunal ni Reiko sa mata ay eksaktong kahawig ng sa tunay. Nagulat si bakla sa chika pagkat ang mga nunal ay karaniwang hindi ginagaya sa proseso ng clonang, kaya ibig sabihin lang na may mas malalim na bagay ang nagaganap. Halos katulad ito ng orihinal, parehong mukha, parehong boses, parehong init, at mahal din ito si Hajime kahit na walang alaala sa pagmamahal na iyon basta't nagmamahal lang ng likas. Samantala, muling nagsaya ang magkumare sa paboritong kainan, ibinahagi ni Yao Mei ang pagrekomenda kay Xiaohei bilang mananahin na sakto sa talento nito. Kasunod nito, pinuri nito si Reiko na blooming lately, pero sa halip ay ibinahagi ng dalaga na hindi siya ang Reiko sa litrato pagkat matagal na itong pete. Ikinataranta ito ng kaibigan, sunod binanggit kung paano tila alam ni Hajime ang history ng original Reiko, na kanyang tinanggihan dahil sa boses sa loob ng puso. Natatakot itong malaman ang katotohanan sa banta ng paglalaho, kaya sa halip ay nais mamuhay na lang bilang siya, hindi na kailangan ng nakaraan para matukoy ang pagkakakilanlan, basta't nagtitiwala sa sarili at determinadong magkaroon ng kontrol sa buhay na malaya sa anino ng nakaraang hindi kanya. Ikinatuwa ni Yao Mei ang confidence na ito, pero nagtataka pa din kung paanong clone lang pala ng orihinal ang kaharap ngayon. Sunod ibinahagi ni Reiko ang sinabi ng bakla sa ospital, ukol sa wrinkles niya na tila natural nang naroon. Tila pamilyar ang apartamento pero hindi naaalala ang paglipat, na parang inilagay lang siya doon bilang clone para ipagpatuloy ang buhay ng tunay na Reiko. Dito na binahagi ni Yao Mei ang nabasa online, ang tinanggal na post ukol sa isang research sa generic Terra na umano layuning lumikha ng mga clone. Nagtataka ito kung may kinalaman iyon sa sitwasyon ng kaibigan, saka binanggit na ang project ay tinatawag na Zircon Ian, ang pekeng brilyante na hango sa tunay. Ipinakita nito ang hikaw na sample ng zirconia, nagbigay alala kay Reiko dahil sa paghahangad maging original gayong clone lang. Kasunod nito, tumayo si Yao Mei at pinakita ng malapitan ang hikaw na kumikinang ng halos kapareho ng tunay na diamond, nagkwento sa pagpaparetoke ng katawan na maaaring magresulta para husgahan ng iba bilang fake, ngunit giniit na kahit maging ang isang peke ay pwedeng magningning gaya sa orihinal. Kinabukasan sa tanghalian, nakita ni Hajime ang dalawa kaya nagtago sa sulok para magmartes, narinig sa mga ito ang planong party kasama si Xiaohei, kung saan nais siyang paimbitahan ni Yao Mei kay Reiko. Kasunod nito, hinikayat ni Yao Mei ang dalaga na lumipat ng apartment at itapon lahat ng mga gamit ng orihinal na Reiko para makapagsimula ng bago, ngunit tinanggihan nito at giniit na gustong panatilihin ang mga bagay hindi para kay Hajime kundi para sa orihinal na Reiko. Kahit patay na ang tunay na Reiko, ang history nito ang nagsisilbing pagkakakilanlan kaya kung itatapon ang mga iyon ay parang binura na ng tuluyan sa mundo. Sa opisina,
Habang nagpapausok sa itaas ay dito na ito formal inimbita ni Reiko, subalit tumanggi at sa halip ay nagbigay ng danyos bilang suporta sa katuwaan ng mga ito. Ipinagtaka ito ng dalaga subalit natutuwa pagkat makakapag-eat all you can kasama ang mga kaibigan, sunod umalis matapos maalala na may early shift sa trabaho. Sa puntong ito, nais sumunod ni Hajime at nais naman bumalik ni Reiko, isang literal na eksena sa teleserye kung saan pader lang ang pagitan, ngunit unang sumuko ang Ginoo sa isip na hindi ito ang Reiko na orihinal. Samantala habang nagtatrabaho si Yao Mei, napapaisip ito sa pagtanggi ni Reiko na itapon ang mga gamit ng tunay, iniisip na namumuhay pa din ito sa anino ng orihinal at hindi sa sariling landas. Pagsapit ng party, nagtipon na ang mga ito para magsaya at makikitang kasama na si Hajime na sinabing pinilit lang ni Xiaohei na sumama. Sinamantala ito ni Yao Mei para pagtripan ang Ginoo sa di-balanseng sandok ng pagkain, saka nagpresenta ng bagong apartment na pwedeng lipatan ni Reiko. Ganon pa man, nanatiling buo ang desisyon nito na manatili, kaya dahil ayaw din patinag ay hiningi na maging ang opinyon ni Hajime. Sinabi nitong kung gusto talaga ng dalaga na lumipat ay gawin nito, ngunit giniit na hindi aalis dahil wala namang problema sa tinutuluyan. Sa pagtatapos ng party, sinamahan ni Hajime si Reiko sa pagtapon ng kalat at nagpahinga saglit habang nasa ilalim ng maliwanag na tanawin sa itaas. Nang makita ang billboard ng bakla, binuksan ng dalaga ang usapin ukol sa paghahanap nito ng pagtatayuan ng ikalawang klinika, nagresulta para mag-init si Hajime matapos maalala ang paghalik nito sa Reiko niya. Kabado malala ang dalaga pero handang tamaan ng minatamis. Cool nitong sinabi na lagi kasing bukas ang depensa, kaya gaya mo ay inis malala ang dalaga. Matapos tumangala sa itaas, napatanong ang Ginoo kung saan nagmumula ang liwanag ng generic Terra. Sinabi ni Reiko na marahil ay mula iyon sa ekspektasyon ng mga tao. Ganon pa man, habang papauwi, napapatanong si Hajime kung umaasa ba siya at sinabing siguradong may mali talaga sa Kowloon. Kinabukasan, habang naglalaro ng mahjong kasama ang matatanda ay biglang lumitaw si Reiko, kaya nagtaka ito kung bakit hindi sumama ang dalaga kay Yao Mei. Pinaliwanag nito na wala ang kaibigan sa ngayon, at habang nagpapatuloy ay napansing wala ang tandang si Mr. Chan. Speaking of, nasa medical center ito ni bakla na ipinatawag pala nito kahit giniit na okay lang naman. Sa kalagitnaan nito, nakatanggap ng tawag ang bakla tungkol sa pagdadala ng tao sa Kowloon. Ito ang tunay na Mr. Chan, na nang saktong tumapak sa Kowloon ay biglang naglaho ang Chan na nasa upuan kanina. Sa hapon na iyon ay kasalukuyang nagtatrabaho sina Hajime at Reiko, habang sa panig ni Akla ay pinagbalita nito kay Gwen na nabura na ang ikalawang bersyon nito. Ikinatuwa ito ni Gwen, sunod pinagbalita ng bakla na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Hajime para sa real estate business, saka nagtanong sa tunay na dahilan ng pagkawala ni Reiko. Samantala, habang papauwi sina Reiko at Hajime ay di maiwasan mag-alala ng dalaga sa pagkawala ni Tandang Chan, ngunit biniro lang ito ng Ginoo na madaling mamatay ang mga tao. Sa kabilang panig, tumanggi sumagot ng direkta si Gwen at sinabing pareho kay Hajime ay naiisip na malaki iyong pagkakamali. Tinanong ni Hajime si Reiko kung gaano karami ang nalalaman nito, sinabing sigurado lang na wala na ang tunay na Reiko, mula na rin sa impormasyong ibinahagi ni Gwen. Samantala, nagsimulang maunawaan ng bakla kung bakit parang may galit si Gwen sa pekeng Reiko at kung bakit nag-aalala ito kay Hajime. Napatawa naman ito sa bayliko, biglang sambit sa dalaga na siya ang pumatay sa tunay na Reiko.